eto na nga tayo ngayon mga ka-idol. So, kung i-skip mo yung video mga ka-idol, kasi nakita mo na yung connection, so okay lang. Pero kung gusto mong matutunan ang bawat isa kung paano sila nagpa-function, wag mo i-skip yung video kasi para mas matutunan mo kung paano nagpa-function yung bawat isa. So, ayun, siya nga pala, putulin ko muna mga ka-idol. Kung gusto nyo pala ng mga tinatawag nating mga DIY, punta lang kayo dyan sa playlist ko. Yan, sa video ko, sa playlist. Meron kayo makikita dyan mga DIY sa motor, DIY sa e-bike, DIY sa mga tinatawag nating appliances, electronics. So, yan, marami yan. So, yan, silip lang kayo dyan sa playlist ko mga ka-idol. So, okay, back in business tayo mga ka-idol. So, ngayon, ipapaliwanag ko isa-isa kung paano sila nagpa-function, pero hindi perfectly ko maipapaliwanag lahat. Pero at least makakadagdag to sa kaalaman ninyo. Simulan na natin ngayon. Total, nandito na tayo magsisimula. Papunta ngayon dito sa combustion chamber. Magsisimula tayo kay stator. Okay, stator. Ito yung tinatawag ngayon na stator. Meron niyang, ayan, pulsar, tsaka yung pinaka-stator niya. So, ganito yung itsura niya mga ka-idol. So, meron siyang primary at secondary. So, meron din siyang pulsar. Ito yung nagbibigay ng kuryente papunta sa CDI. So, ayan yung primary. So, ito naman secondary. Ito naman yung nagbibigay ng power papunta doon sa tinatawag natin mga ilaw, tsaka sa charging. Doon to didiretso sa ating rectifier regulator. So, dito sa diagram ko, hindi ko na sinama yung tinatawag nating rectifier kasi dito tayo magpo-focus. Okay. Ito ngayon si stator. Ayan yung primary coil niya. Meron siyang wire papunta sa CDI. Si pulsar, alam ko, kilalang kilala nyo na to. Si pulsar, tinatawag din yan mga ka-idol. Na tinatawag din natin pick-up coil, pulsar, tsaka pick-up coil. Pero hindi siya sikat o hindi masyado kilala bilang isang tinatawag na timing coil. So, tinatawag din yan timing coil. Malalaman nyo kung bakit timing coil ang tawag yan mamaya sa aking pagtuturo. So, okay. Ang trabaho nitong dalawa nito ay mag-create lang ng kuryente. So, nagke-create sila ng kuryente para mag-supply papunta kay CDI. So, paano sila makakapag-create ng kuryente? Kailangan nila ng kanilang katandem. At ang kanilang katandem ay walang iba kundi si magneto. Yan si magneto. Okay. Sorry. Hindi ang magneto ng X-Men. Etong magneto yung tinutukoy. So, yan. Diyan sa magneto na yan, makikita natin dyan, sa kanyang pangalan, by its name, magneto. So, meron siyang magnet sa loob. Sa gilid, may makikita kayo dyan isa pang maliit na magnet. Tinatawag din niya na pickup magnet, trigger magnet. So, by the name, tawagin na lang natin siyang trigger magnet. So, si magneto, dito yan nakalagay sa stator. So, para siya nakataklob. So, yan. Tapos, nasa labas si tinatawag natin pulsar. Every time na umiikot si magneto, iikot yan mga ka-idol, mabilis ka DIY. So pagkatapos magpuproduce ngayon ito ng kuryente, yung primary, and then magsusupply ito ng kuryente sa CDI. Ganon din naman si trigger. Pero take note, hindi sila simultaneously nagki-create ng kuryente. Sapagkat ito si pulsar, magki-create lang to ng kuryente once na dumaan sa kanya si trigger magnet. So medyo gets nyo na? So magki-create lang siya ng kuryente once na dadaan sa kanya si trigger magnet. Okay. So, medyo alam na natin yung kanilang purpose. Ang kanilang purpose, etong stator ay mag-supply lang ng kuryente papunta sa CDI. Okay, dito ngayon tayo sa CDI. Ito ay isang pinakasikat pagdating sa mga motorista. What? Si CDI. Ang meaning ng CDI mga ka-idol ay tinatawag nating capacitor discharge ignition. So, by the name, kung medyo nakakaintindi tayo ng konting electronics, etong tinatawag nating capacitor, ang trabaho ng capacitor mga ka-idol ay mag-store ng energy. So, ayan ang trabaho ng capacitor mga ka-idol. Mag-store ng energy o yung tinatawag natin mag-imbak ng kuryente o mag-ipon. So, yan. So, discharge, ignition. So, makikita natin capacitor, discharge, ignition. So, yung kanyang capacitor mag-i-store ng energy tapos i-discharge niya rin yon sa ignition. So, kaya nga discharge ignition. So, yung kanya na-store na kuryente, electricity, i-deliver niya papunta kay ignition coil. So, okay. Punta naman tayo ngayon dito kay ignition coil. Okay na tayo dito sa dalawa. Si ignition coil, ang trabaho lang naman nito ni ignition coil is i-increase o palakasin, pataasin yung tinatawag nating kuryente. Yung i-deliver na itong kuryente ng capacitor papunta rito, gagawin niya yan 1000 volts. So, 1000 volts ang gagawin niya dyan. I-deliver niya yan. Tapos, pagka naging 1000 volts na yan, ihahatid niya ngayon yan papunta kay spark plug. And by the name spark plug, ang kanya lang ginagawa ng spark plug is yung electricity, i-create niya, gagawin niyang spark. So, kaya siya tinawag na spark plug. So, magi-spark yung dulo niya. And then, dito sa combustion chamber natin o sa cylinder block, magkakaroon ng tinatawag natin pagsabog o combustion. So, yan.
Parang ganon yung mangyayari dyan mga ka-idol. So, okay yan mga ka-DIY, no? Kung isipin natin parang okay na sila, no? So, pero pag-aralan pa natin ng mas konti, kaya much more deeper pa yung pag-aaral natin. So, pupunta na ngayon tayo, papakilala ko na sa inyo yung tinatawag natin cylinder head. So, ito yung sa may cylinder head mga ka-idol. Ito yung may cylinder head, may andyan dyan yung tinatawag nating mga valve. Yan, yung intake, tsaka yung exhaust valve. So, ayan ang itsura nila. So, alam naman natin, tinutune up din yan mga ka-DIY. So, pakilala ko na rin sa inyo si piston. So, ito si piston. Siyempre sa kanyang gilid, yung tinatawag nating cylinder block. So, ganyan din itsura niyan. So, okay. Dito na tayo magkakaroon ng much more deeper na pag-aaral. So, paano ba sila nagkakaroon ng tinatawag nating collaboration sa isa't isa. So, okay. Etong intake valve, ito ay manggagaling sa tinatawag nga nating carburetor. So, carburetor. So, doon siya manggagaling yung intake valve. And then, tong exhaust valve, ito naman yung papunta doon sa tinatawag nga nating mga tambutso, yung mga malupitan natin tambutso. Okay, muffler. Okay. So, ganito sila nagkakaroon ng collaboration. So, mag-open tong intake valve. So, open yung intake valve and then, bababa ito si piston. Pagbaba ni piston, papasok ngayon sa kanya yung tinatawag nating air tsaka gas. Take note, galing nga ito sa carburetor. So, papasok yung tinatawag nating air and gas mixture. So, papasok sila dyan. Pagpasok nila dyan, sasara ngayon ito sa tinatawag nating intake valve and then aangat ngayon si piston. Pag angat ni piston, magkakaroon siya ngayon ng tinatawag nating compression sa loob. So, mako-compress sila ngayon doon sa loob. So, compress sila. And by that time, sabi ko nga sa inyo, dapat ito mga naka-timing. At dito pumapasok yung tinatawag nating timing coil. Kasi once na nandito na siya sa compression stage, itong piston natin, para bang magkakaibigan yan eh. Kunyari, ito si piston, sasabihin niya rito, oh, paring pulsar, nandito na ako sa compression stage, so maglabas ka na ng kuryente. Yan, parang ganun yung mga usapan niya, kaya naka-timing yung lahat. So, nasa compression stage na siya, nandun si timing coil, pulsar, pickup, o whatever, mag-i-emit siya ng maliit na kuryente ngayon. Papunta ngayon kay capacitor. And then, sabi ko nga sa inyo, yung capacitor, meron niyang store na kuryente. So, yun na-install niyang kuryente, ibabato niya ngayon yun, papunta kay ignition coil. So, sa ignition coil, gigil na ngayon yan, mga ka-idol. Palalakasin niya ngayon yan. So, yan, 1000 volts yan, mga ka-idol. Pag malakas na ngayon yan, ibabato niya ngayon yan papunta sa tinatawag nating spark plug. So, alam naman natin kung anong trabaho ni spark plug. Yung electricity, gagawin niya lang spark, ilalabas niya. So, and then, magkakaroon ngayon ng combustion. Yan. Tapos, bababa ngayon ito. Si piston, mapipilitan siyang bumaba. Kasi, nagkaroon ng combustion. Ngayon, sa loob nito, magkakaroon lang ng carbon o combusted material, kung tawagin natin, yung sumabog na, usok, o whatever. Kasi, pumutok na eh. And then, by that time, bubukas ngayon tong tinatawag natin exhaust valve. So, exhaust valve will open. And then, aangat ngayon to. Ipututulak ngayon ni piston yung laman dito sa loob na combusted material. And then, ilalabas niya ngayon yun, papunta sa tinatawag nating malupitang mga muffler o tambutso. By that time, sasarado ulit ngayon si valve, exhaust valve. And then, continuously, bubukas naman ngayon ito, yung tinatawag nating intake. And then, bababa na naman to. Hihigop na naman siya ng tinatawag na air and gas na nanggagaling dito sa intake na to na nanggaling sa carburetor, and by that time sasara na naman to si intake and then i-compress na naman and then compress yan syempre. And by that time si timing coil maglalabas na naman ng maliit na kuryente, signal kung tawagin natin, kaya nga ito tinawag na trigger. And then pag signal doon, yung naipong kuryente dyan, magbibigay kay ignition coil and then palalakasin na naman ni ignition coil yan, 1000 volts, and then deliver kay spark plug, and the spark plug, nagkakaroon na naman ng spark and then magkakaroon ng combustion. Yan, sa bababa na naman siya. So, yung process same lang mga kaka-DIY. So, o-open na naman to si exhaust, tutulak na naman siya pataas, and then sasara na naman, and then bubukas na naman dito, pasok na naman yung air and gas sa loob. So, sasara na naman. So, ganun lang yung nagiging process nitong itong tinatawag natin cylinder block o whatsoever, cylinder head. Ito, kung paano sila nagmamanifest with each other. So, ganun sila nagtutulungan. Take note split of talagang milliseconds lang kasi talagang kailangan pag nito, putok siya, bigay siya agad ng, kumbaga naka-timing yung lahat. So, hindi kasi pwedeng delay mga ka-idol. Dagdag ko lang sa inyo, hindi pwedeng delay. At dadagdagan ko rin ng konting kaalaman para sa inyo. Minsan nasiraan ako nung ganito, yung pulser. Talagang busted na yung pulser ko noon, hindi ko alam.
yung tinester ko siya. So, pinag-aralan ko siyang testerin. So, ang nangyayari sa motor ko, puputok-putok, namamatay. So, ganun. Kasi, yung pulser ko, hindi nakakapag-deliver na maganda dito sa capacitor. So, si capacitor, hindi rin makapagbigay. So, kasi si capacitor, inaantay niya lang naman yung kuryente na manggagaling dito bago siya mag-release. So, ganun yung nagiging collaboration nila mga ka-idol. So, yun, I hope may natutunan kayo kahit konti lang. Hindi tayo magaling, hindi tayo nagmamarunong. Marami talagang mas magagaling dyan, talagang mas maraming alam. So, konti lang yung alam natin, pero share lang natin. So, yun, maraming salamat mga ka-idol. So, hanggang sa muli!